Kati-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, magliwaliw at lumarga. Buti na lang taga dito ka. Singdami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Nakatapak ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Nilaban tanis hanggang ulo. Iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Nandito ng lahat, saan pa pupunta? Malalim ang dagat at mababaw ang ligaya. Halatang Pilipino ka. Abot langit ang iyong ngiti. Lahi ng masasaya. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Nakatapak ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Nilaban tanis hanggang ulo. Iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Driving, waiting, jogging, resting, sleeping. More fun! More fun! History, biology, geometry, chemistry. More fun! Singdami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Nakatapak ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Nilaban tanis hanggang ulo. Iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Ikaw ba'y nalulungkot, naiinip, nababago? Ikaw ba'y napapagod, araw-gabi, puro kayo? Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago? Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino.
nating makita ang ganda ng Pilipinas. Ang galing ng Tara na, biyahe tayo, ating matamo, ligaya ang pagkaibigan, maraming kapayapaan. Halika, biyahe tayo, ating makita ang ganda ng Pilipinas. Ang galing ng biyahe tayo. Pilipinas, tara na! Ang Marikina ay isa sa mga syudad na binubuo ng pangunahing rehiyon sa bansang Pilipinas, ang Metro Manila. Isa ang Marikina sa mga nagtuturing na maunlad na lungsod sa bansa dahil sa naiaambag nitong ekonomiya. Kung meron kayong sapatos na yari sa katag o leather, marahil makikita nyo doon ang Made in Philippines. At malaki ang porsyentong gawa ito sa Marikina, sapagkat ang Marikina ay kinikilalang shoe capital ng Pilipinas. Halos 80% ng mga sapatos ay yari sa Marikina. Nung panahon pa ni Marcos, napakaganda ng industriya ng sapatos dito sa amin. Meron kaming Marikina Trade Fair na kung saan ang Marikina Trade Fair ay nasa harap ng City Hall. Maraming mga magsasapatos na sila ay nag-establish doon ng kanilang mga shoe factory outlets. Ngayon ito din ay nagkaroon ng branch pa sa Shoe Expo sa Cubao. Maraming mga nagpupunta dito mga turista. Sila ay bumibili ng mga sapatos na dekalidad na made in Marikina dahil alam nila na ang mga sapatos na made in Marikina ay napakatibay. Nagsimula ang industriya ng sapatos sa Marikina noong 1887. Sinimulan ito ni Don Mariano Guevara o mas kilalang Kapitan Moy. Noon, bumili siya ng imported na pares sa sapatos mula sa Manila at dinala niya ito sa Marikina. Sinuri niya at ang kanyang mga tauhan ang binili niyang sapatos. Unting-unti nilang pinagkaiwa-iwalay ang mga parte ng sapatos, sinuri at binuo muli para sa malaman kung paano ang paggawa nito. Simula noon, marami na ang pamilya sa Marikina ang nagka-interes sa paggawa ng sapatos, hanggang sa naging isang may pagmamalaking industriya nito sa isang syudad. Sa sumusunod na panahon ng industriya ay masagana. Maraming galing sa iba't ibang lugar ang umanga sa Marikina. Di naglaon, naging isang kilala na rin ang Marikina sa buong Pilipinas at sa mga ibang bansa dahil sa larangan ng paggawa ng sapatos. Ngunit, madaming bagay ang naluluma at nawawalang bahala sa paglipas ng panahon. Ganito din kaya ang mangyayari sa industriya ng sapatos ngayon? Ang shoe industry dito sa Marikina ngayon ay medyo nawala na. Kasi ang dating mayor namin ay hindi sila nag-focus sa sapatos. Ang 1,600 na manufacturers ay nawala na. Naging 91 na manufacturers na lang ang natitira. Dahil hindi pinagtuunan ng pansin ng dating mayor namin. Ngayon, yung mayor, gusto niyang i-revive ang shoe industry. Meron siyang suportang ibinibigay ngayon sa mga shoe manufacturers. Meron siyang incentive na ibinibigay na may discount ang taxes ngayon para bumalik lahat yung mga shoe manufacturers sa Marikina. Yung nag-alisan, gusto niya bumalik dito para mabuhay uli ang Marikina. Kasi namatay ang shoe industry ng Marikina eh. Hindi masyadong nabigyan ng pansin noong nakakaraang administration.
Ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit humihina ang industriya ng sapatos sa Marikina? Ano ang mga epekto nito sa mga gumagawa ng sapatos dito? Ang shoe industry dito sa Pilipinas ay nawawala ay dahil sa competition ng China. Ang mga China at different country ay nagpapadala ng mga imported shoes. Binibili ng mga tao dito sa atin dahil magaganda ang style at saka mas mura. Meron ka lang 100 piso ay makakabili ka na ng sapatos. Pero hindi alam ng kapwa Pilipino natin na ang durable ng China ay masyadong naglalas lang siya ng 3 months. Una, ang taas ng taxes na pinapataw niya sa mga shoe manufacturers. So, ang ginawa ng shoe manufacturers, lumipat sila ng agawaan na outside Marikina. Tapos niyan, nangyari pa yung sa China. Ang baba-baba ng presyo. Yan, pinatay ang shoe industry ng Marikina. Yun ang problema doon. Tapos walang suporta ang municipal government sa mga shoe manufacturers sa Marikina. So nag-alisan ng mga shoe manufacturers sa Marikina, lumipat sila sa iba para mababa ang mga taxes. Yan ang naging problema. Isa itong epekto ng globalisasyon. Hayaan na lang ba natin itong mangyari sa ating industriyang minahal? Meron ba tayong mga bagay na dapat gawin upang suportahan natin ang industriya ng sapatos sa Marikina? Nagbibigay ngayon ng mga karagdagang incentives para sa mga magsasapatos. Una na yung binanggit ko, yung Marikina Trade Fair, kung saan showcase sa mga magsasapatos yung kanilang mga produkto. Ang isa pang incentive na binigay sa mga magsasapatos ngayon ay ang business tax incentive. Ang business tax incentive ay napakamagandang ordinansa dahil para sa isang magsasapatos na established na sa Marikina, for the next 5 years, makaka-enjoy siya ng 30% discount sa kanyang business tax. So pag nagbayad siya ng tax on time, 30% discounted na kaagad ang kanyang business tax. So ang kanyang madi-discount ay magagamit pa niya sa pagbili ng materyales, pagdagdag ng kanyang mga labor o kanyang mga sapatero. Masasaksihan pa ba natin ang muling pagbangon ng industriya ng sapatos ng Marikina? May liwanag bang naghihintay para rito?